Isang mapagpalang araw o gabi po sa bawat isa at salamat po sa biyaya ng Panginoon sa kalakasan at patuloy na mabuting kalusugan ay pinagkakaloob po sa atin bagamat maraming pong pangyayari sa ating bansa at ganun din po alam ko sa mga personal nating buhay, mga struggles, pero sa biyaya po ng Panginoon ay patuloy tayong nananampalataya at nananangan po sa kanyang mga pangako. Especially po sa panahon natin ngayon na sabi nga sa prophetic declaration po ng nakaraan ay naandito na po tayo sa bleeding cows at kailangan po lagi tayong handa. At sa biyaya po ng Panginoon, yung mga pangyayari sa atin pong Senado ay patuloy po nating isama sa panalangin at huwag po tayong madaling mag-judge or magbitaw ng mga negatibong salita. Kaya nga po yung pong repentant heart dahil po kasama sa pinangaral at dapat po prinsipyo natin na kung sino man po yung ay nilagay ng Panginoon, alam po natin siya rin yung nagbigay ng authority. At kung hindi man po tayo hindi natin gusto yung uri ng pamamalakad, ay alam po natin na ang Panginoon pa rin na may control sa lahat ng bagay. At kasama nga po dito sa prophetic declaration po sa atin ng Panginoon, God willing sa first Sunday po ay pag-uusapan or kasama po sa ibabahagi ko. Sabi nga po, God is going to train our hands to win every battle. At kasama po doon yung battle natin sa financial, emotional crisis, and chaos that is going to happen and is now happening. We will win them if we follow the Lord of hosts. Every battle we will win in the heavens and subdue the enemies on the earth. So, dapat po ma-identify natin. Pero, mas maganda po kung ma-acknowledge natin na minsan tayo mismo yung kaaway natin, yung sarili nating mga kaisipan, lalo na kung mga negatibo or maling kaisipan na hindi naaayon sa salita ng Panginoon. So, bago po tayo magbahagi, ay manalangin muna tayo. Our Heavenly Father, we come before your throne at sa iyo pong kabutihan. Salamat po sa strength, salamat sa biyaya ng mabuting kalusugan sa isip, sa katawan, at patuloy na kagalingan sa lahat na may mga karamdaman. Tunay, Panginoon, na habang kami namumuhay dito sa mundo, ay may mga karanasan, Panginoon, na maaari pong maapektuhan kami, pero patuloy kaming nananangan sa iyong mga pangako dahil tapat ka na hindi nagbabago sa iyong mga pinangako, Panginoon, sa iyong mga anak na sumusunod at patuloy pong nananampalataya sa iyong mga salita, especially, Lord, sa now word mo na ay binabahagi sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Salamat po sa patuloy mo pong pagsasaayos sa aming bansa, sa mga pamunuan, at patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, na tinatawag mo kami upang manalangin ng sama-sama at patuloy na ideklara ang destiny na ipinagkaloob mo po para sa aming bansa. At kung paano, Panginoon, na gumagawa rin po ang kaaway. Tunay, Lord, na ang battle po, Panginoon, ay mapagtatagumpayan kung sama-sama po kami at magkakaisa, Panginoon, sa pananalangin at deklarasyon ng iyong kalooban na mangyari po sa aming bansa. Thank you, Father God, sa iyo pong pagbubukas ng kaisipan as I release, Panginoon, your word at patuloy po na impartation sa iyo pong mga anak na makikinig at tatanggap. And thank you, Holy Spirit, sa patuloy na pagbibigay ng linaw at ng kapahayagan, Panginoon, sa bawat isa. Use your servant patuloy upang maibigpagkaloob po sa kanila ang mga kinakailangan nila na makakapagpatibay sa kanilang pananampalataya sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nung first Sunday po ay ibinahagi ko sa inyo yung grace released under open heaven at kung paano po na ano nga po yung grace or what is grace. Unang-una po, grace is God's unmerited favor. So, hindi po natin
hindi dahil may ginawa tayo kaya tayo binigyan ng biyaya, pero yun po ay kusang loob na ipinagkaloob ng Panginoon. Pangalawa, grace is God's power and ability working in us so that we will be the person that God wants us to become. Alam niyo na po ba kung anong gusto ng Panginoon, na maging sino kayo or maging hindi kung ano kayo? Pero kasama na po yun na kung nakikita natin sa buong panahon na simula nung makilala natin ang Panginoon, nakita po natin at makita natin na patuloy siyang gumagawa sa ating buhay upang kung ano yung nais niya sa atin ay magawa niya. Yun nga lang po, yung pagsunod at patuloy pong pagdidisiplina rin at yung kaisipan din po natin ay patuloy na ibig nagkakaloob natin sa Kanya at hinahayaan niya pong siya yung gumawa sa atin. Pero yung pong part natin, tayo po yung gagawa nun. Pangatlo, grace is God's power and ability working through us so that we'll be able to do what God wants us to do. May mga pagkakataon na ayaw po natin yung ipinapagawa ng Panginoon. Pero dahil po doon sa kanyang biyaya na nasa sa atin at pinagkaloob niya po sa atin, ay nagagawa po natin ang mga bagay na ayaw natin. Yun nga lang, kailangan talagang gustuhin na natin at patuloy na sundin ang kalooban ng Panginoon, dahil sabi nga, kung may mga bagay tayong ginagawa na hindi naaayon sa kanyang kalooban, hindi naman niya po tayo pipilitin eh. Kaya lang yung consequence, tayo po yung magsasuffer. Tapos ano po yung grace released under open heaven? Unang-una, grace to enlarge the capacity of our spirit to receive more of His indestructible life. So yung pong kapasidad sa ating spirit man, dahil spirit man po tayo, kaya nga po nababanggit ko sa inyo pag ako'y nagsasabi, meron pong sakit yung katawan ko pero ako po wala. Okay? Dahil alam ko po na spirit man ako at ako po ay magaling na sa harapan ng Panginoon. Pero yung katawan ko, nagsasuffer pa rin. Kaya kailangan ko rin pong disiplinahin para yun pong healing na gusto ng Panginoon sa akin ay mangyari at nangyayari. Pangalawa, grace to pioneer in new territory and create pathways in the Spirit. Yun pong ating domain, yung marketplace. Nasabi nga hindi mo kailangang nasa loob ka lang ng church. Kaya nga po tayo nasa labas at nasa lugar na kung saan inilagay ng Panginoon, dahil doon niya po tayo gagamitin. Yun ay kung willing lang po kayo na magpagamit sa Panginoon. Then pangatlo, grace to pursue destiny without distraction. Marami pong distraction tayong may encounter, pero kung alam po natin kung saan tayo pupunta at yung pupuntahan natin, ay maiiwasan po natin na ma-distract ng kung ano mang distraction na nilalagay ng kaaway o mismo tayo sa ating sarili, lalo na po sa ating modern age na maraming maaaring agawin ang ating time para po sa paglalaro sa mga gadgets o pagdi-discover pa ng mga apps, bagong apps. Wala naman pong masama doon, kaya lang siguraduhin nyo na disiplinado kayo sa paggamit ng binigay ng Panginoon na 24 hours a day. So, yung pagtulog ay pagkain sa tamang oras, at ganun din po yung mga panahon sa pag-aaral, paglalaro, pagtatrabaho ay kailangan balansehin din po natin. Then pang-apat, grace to keep the move of God uncontaminated. Lalo na po sa panahon natin ngayon na yung sabi nga bawat gustong gawin ng Panginoon or yung kanyang destiny sa ating bansa, meron din pong ginagawa ang kaaway, at even sa mga kapwa Kristiyano ay meron na pong nakokontaminate na mga bagay-bagay. Kaya kailangan po maging discerning tayo at patuloy pong umiwas. Wag na po tayo makipagtalo, okay? Or yung ipipilit yung mga gusto, at wag na rin po nating i-entertain kung may mga bagay po tayong narinig na discern naman natin na hindi ayon sa salita ng Panginoon. At panglima, grace to access the supernatural dimension of God. Makikita niyo po at kung patuloy niyo pong inaasahan na meron pong mga super dimension ang Panginoon. Kaya nga po makita natin
At nawa ay maipanalangin din natin to every day. God, how do you want to move in me and through me? Wala pong ibang gagamitin ng Panginoon dito sa lupa, kundi yung pong mga nakakilala ng totoo sa Kanya at nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Kaya anytime, any way, at everyday, Panginoon, ay kaya po tayong gamitin ng Panginoon sa mga taong nakakasalamuhan natin at patuloy na kung naririnig po natin ang tinig ng Banal na Espiritu na nag-uudyok sa atin at sinusunod natin. Pwedeng narinig natin pero hindi natin sinusunod, kulang pa rin po para maranasan natin at ma-access yung super dimension of God. Kaya isang biyaya po ng Panginoon at yung pong different grace that work in the life of a believer minister. So, yun sa evangelistic, sa teaching, sa pastoral, sa prophetic, and apostolic. So, ano po yung grace? What grace of God do you think or see in your own life and why? Sana po madiscover nyo yung mga different grace na nagwo-work sa inyong buhay. At ngayon po ay tatalakayin natin or ang ibabahagi ko po is yung becoming a grace carrier. So, nakikita nyo po ba yung inyong sarili as a grace carrier? So, why or why not? So, yung pong ating mindset ang patuloy na magdedetermina. Ano bang grace? Kaya nga yung tanong ko po, ano po bang grace ang ng Lord at ang nag-work sa inyo? May mga practical na bagay po na ating nagagawa na akala natin hindi grace ng Panginoon yun. Pero makita po natin na paano tayo magiging grace carrier. First, live as a prisoner of Christ. Sabi po ni Paul sa church sa Ephesians 3:1, "For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles." At sa Ephesians 4:1, "As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received." Sino po ba si Paul bago niya nakilala ang Panginoon? At kung kayo po ay patuloy na ginagawa o patuloy na nagbabasa everyday sa ating Bible reading, makikita po natin na siya po yung taga-usig ng mga naging Kristiyano na noon. At kung paano pong si Pablo ay taga-usig noon ng mga Kristiyano, tanungin naman po natin ang ating sarili, who are we before we met Christ? Sino ba ako bago ko nakilala ang Panginoon? Lalo na po sa mga kabataan ngayon na lumaki na ang kanilang mga magulang ay Kristiyano na o personal lang nakakilala sa Panginoon. Pero yung personal yung, sabi nga ay kanya-kanya tayong kaligtasan, ano po yung stand nyo? Napipilitan lang ba kayong sumama sa inyong mga magulang pag pupunta ng church? O personal po ay nai-guide kayo ng inyong mga magulang para sa personal na relasyon nyo sa Panginoong Jesus, a repentant heart kung may mga pagkakamali kayong nagawa, at patuloy pong lumalago sa inyong pagkakilala sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na ipinagkaloob niya po sa atin. So, if God is not working in you, it is impossible to do His will. Yes, pwede tayong kumilos, gumawa, pero kung hindi po kayo nagpapabago ng isipan, mga bagay na ating pinaniwalaan, mga bagay na ating nag-take ng stand, at alam nating hindi yun ang kalooban ng Panginoon or kontra sa gusto ng Lord, ay hindi po natin magagawa ang kanyang kalooban. At sa biyaya po ng Panginoon, sabi nga sa 2 Timothy 1:8, "So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God." So, tayo po ba ay hindi nahihiya sa testimony about sa ating Panginoong Jesus at sa mga ginawa niya sa ating buhay? Sabi nga po it is very dangerous to have a sincere beliefs, but that belief is sincerely wrong.
So, yun po yung isang biyaya ng Panginoon sa akin na devout Catholic. Pero yun pong unang attend ko sa isang walang basta in-invite lang ako ng best friend ko na umattend sa isang pagtitipon. At yun po ay sa garahe din nangyari. Na-encounter ko po personal ang Banal na Espiritu, ang Panginoong Jesus, at yung pagsisisi na bagamat ako po ay at yung kagalakan na personal ay nakilala ko ang Panginoong Jesus at nagpatuloy po sa paglago. At isang pagpapala po ng Panginoon na sabi nga po kung tayo po ay prisoner ng Panginoon at kung paanong alam natin yung buhay ni King David, kung paano niya pong sinabi sa Psalms 23, 1-3. The Lord is my shepherd, sa NLT version po, I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to His name. So, makikita po natin dito na King David does the will of his master. Sa kabila po, minsan kasi pagka nagkamali tayo o may pagkakasala tayong nagawa, imbis na magsisip, mas lalo pa tayong lumalayo. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Pagsisihan natin at manumbalik tayo sa kalooban niya sa ating buhay. Kayo po yung nagko-condemn o ang kaaway ang nagko-condemn sa inyong sarili. Sa inyong sarili pagkakasala. Pero kung alam yung totoong nagsisi na kayo sa inyong kasalanan at nangako sa Panginoon na hindi nyo nagagawing muli kung ano man yung mga pagkakamaling yon, tinatanggap po tayo ng Panginoon. Ganun po yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Na the moment nakita po niya yung ating puso na totoong nagsisisi sa mga bagay na negatibong sinabi natin sa Kanya, tinatanggap niya po tayo at minamahal pa rin. Gaano po natin kamahal ang Panginoon. So, sabi po sa Psalms 23, 4-6, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Sa nararanasan po natin ngayon sa panahon natin, ano po yung darkest valley na inyong nilalakaran? At hindi po ba kayo natatakot? Especially mga magulang, malapit na naman ang pasukan, enrollment, mga pangangailangan ng mga bata, or kahit na matanda, okay, sa ating pamilya. Hindi po ba kayo natatakot? Sabi nga dahil hindi po siya natatakot dahil alam niya, for you are close beside me. Kung may takot man po tayo, dapat na-confess na natin agad sa Panginoon. Lord, ito po yung kalagayan ko, ito yung mga alalahanin ko, pero pinagkakaloob ko na po sa iyo, turuan mo ako ano yung dapat kong gawin. Kasi minsan kung kailan na andyan na yung pangangailangan, saka ka pala mag-iisip, mag-iipon, dapat noon pa po. At patuloy na ang mga bata or kabataan man, tulungan nyo ang inyong mga magulang na makapag-save para po sa mga pangangailangan nang hindi na po nyo kailangang mangutang pa. At patuloy na maging sapat. Sabi nga po, sapat ang biyaya ng Panginoon. Verse 5, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. So dito po makita natin, we see here that King David allows the grace of God to work in him sa kabila ng mga pagkakasala niya. So isang biyaya po ng Panginoon na bagamat sabi nga po yung maging prisoner for Christ, at kasama po yun ay wag po natin namang isipin na PDL tayo. Hindi po purpose-driven life, kundi person deprived of liberty. Kundi yun pong
kung prisoner po tayo ng Panginoon, ay patuloy na magawa natin yung kanyang kalooban dahil naandun po tayo sa scope ng kanyang kalooban sa ating buhay at patuloy po natin siyang sinusunod. Hindi naman po ibig sabihin nakakulong kayo, kundi yun nakakulong kayo sa kalooban ng Panginoon at patuloy na ginagawa ang kanyang naisin para sa ating buhay. Then second, sa ating pong becoming a grace carrier, know and serve the people and the place you are called to minister. So yun po sa Romans 1:13-14 ng NLT. I want you to know, dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you, but I was prevented until now. I want to work among you and see spiritual fruit, just as I have seen among other Gentiles. For I have a great sense of obligation to people in both the civilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike. So dito po makita natin na hindi po namimili si Pablo, bagamat mataas ang kanyang katungkulan at talagang yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon, pero same lang po yung hindi po namimili kung sino po yung kanyang miministeran. Hindi po ba may mga pagkakataon na naman, puro sa mga mayayaman lang, ako puro sa mahihirap. Wala pong ganun. Kasi kung saan po kayo tinawag ng Panginoon, yung grace din niya ay patuloy na gagawa kung saang lugar at kung kaninong tao kayo tinawag. At makita po natin, sabi nga po sa Romans 1:15. So I am eager to come to you in Rome too, to preach the good news. So the moment you know who and where are the people and place, yun pong marketplace nyo, yung domain po nyo, the place where you live, the place where you work, the place where you study. May mga tao, hindi naman po lahat ng kaibigan nyo or kaklase nyo or yung teacher nyo, pero may mga taong ibibigay sa inyo ang Panginoon para to share the gospel of salvation, yung repentance, at ganun din po na makapag-minister kayo, magbigay ng comfort, magbigay ng joy, magbigay ng encouragement, ng hope, at yun pong makita natin na meron po tayong common calling. So, ano po what is our common calling? Yun po ay yung pagiging be a witness for Christ. Ano na ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Paano ka nang lumago? Gaano mo na siya katagal kakilala? So, God has equipped you to share the gospel in your personal mission field. So, may kanya-kanya po tayong mission field. At patuloy na gumawa po tayo doon sa mission field. Hindi po yung, kahit ang bahay nyo, o yung mga tao sa bahay nyo, mission field nyo rin po. Lalo na kung hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon. Sa family altar po ba natin, nayayaya natin silang samahan tayo mag-pray? Kasi opportunity na po yun para ibahagi nyo ano yung sinasabi ng Lord. At maipakita nyo ang kabutihan ng Panginoon sa inyo pong pamilya. So, isang biyaya po ng Panginoon yon sa ating buhay. Then third, in becoming a grace carrier, keep nurturing the grace of God in you. Kung paano pong sinabi sa Ephesians 3:2, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. At sa verse 7, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Dito po makita natin na patuloy pong ipinagkakaloob ni Pablo sa Panginoon at patuloy po niyang ina-acknowledge yung biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay at doon po sa pinagkaloob para sa Ephesian Church. So, know how to nurture the grace of God in you, for each one of us is a depository of God's grace. May i-deposit po ang Panginoon sa inyo na biyaya. Hindi lang po yung in terms ng mga physical service,
Although meron pong, makikita rin po natin yon yung biyaya ng Panginoon. Pero alamin po natin yung pong biyaya ng Panginoon na kung saan mas nagagamit po niya tayo, lalo na po sa lugar na kung saan niya tayo tinawag. Philippians 2:12-13, shine brightly for Christ. Sabi po, dear friends, you always followed my instructions when I was with you, and now that I am away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So, makita po natin na gaano po ba natin ipinapakita na tayo ay ligtas na at kung paano po tayong binabago ng Panginoon. Isang bagay po na narinig ko, kung may problema ka sa mga taong kasama mo, hindi sila yung problema, kundi ikaw. Ibig sabihin, may binabago sa iyo ang Panginoon, kaya naandyan sila. Kasi minsan, di ba, sinisisi lagi natin yung mga kasama natin, lalo na sa isang sambahayan. Pero makita po natin, sa iyo may binabago ang Panginoon na pag nabago mo yun, mababago rin yung taong kasama mo. So yun po yung hindi natin lagi sinisi, kasi hindi niya kilala ang Lord. Ikaw nga kilala ang Panginoon, ano bang ugali mo, ano bang kaisipan mo, ano bang attitude and character ang nakikita sa iyo? Nakikita ba sa iyo si Kristo? Makita po natin, as long as we are alive, we need to continue to work out our salvation, especially in the season we are living in. As we observe the season we are in, based on the prophecy given to us years ago, we are now in the season of bleeding cow. So we need to guard ourselves with our behavior, mindset, and our attitude as we face the issues of life. Ano ang kino-confess nyo everyday? Negative ba? Ang nakikita nyo ba kung ano yung nangyayari sa mundo, nangyayari sa buhay nyo, at hindi nyo na i-confess ano yung ipinangako sa inyo ng Panginoon. So, kilala po tayo ng Panginoon at dito po makita natin na yung paano po natin manonurture. Makikita po yun sa demonstration ng atin pong pag-ibig sa Panginoon. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So dito po makita natin si Pedro sa John 21 ay nung pagkabuhay na muli ng Panginoon. 3 times si Peter po ay tinanong ng Panginoon, do you love me? 3 times, di ba? At ano po yung sinabi sa kanya ng Panginoon? Yes, Lord, I love you. O, sinagot ni Peter. So, ang una pong instruction sa kanya, unang-una, feed my lambs. Yun pong desire at will. Kinakailangan doon, yun pong sa pagpapakain ng mga tupa or yung pong ang lamb mas maliit or yung bago pa lang. Tapos, pangalawa po, take care of my sheep or yung teach and preach. Yung tutukan po natin na patuloy na, nakakilala na yan sa Panginoon, okay na yan. Hindi po. Kailangan po nating tulungan ang mga bago sa paglago. Then, feed my sheep. Ibig sabihin po, kasama po doon yung upgrading natin, yung work, yung pag-obey. So, hindi po dapat nagdi-diminish. At makita po natin na ang ating sarili na magagamit ng Panginoon. At yung mga bagay na nasimulan, sabi nga po, don't despise small beginnings. Kahit isang kaluluwa lang, yung patuloy nating madala in repentance at patuloy nating i-desire na mapalago sa pamamagitan po ng pagkakilala sa pamamagitan natin, kasi tayo yung nagdala tayo rin po yung gagamitin ng Panginoon sa pagpapalago ng ating nadala sa Kanya. So, dahil personal natin kilala okay?
So, makita po natin na gagamitin tayo ng Panginoon if we are willing and obedient lang. So, pang-apat, sa becoming a grace carrier, keep on imparting the grace of God in you to whom it shall be given. Sa Ephesians 3:2, sabi po dito sa NLT, assuming by the way that you know God gave me the special responsibility of extending His grace to you Gentiles. So sa mga hintil, kasama po tayo doon. At makita po natin na yung pong biyaya na nakikita ni Pablo sa pagkatawag sa kanya at patuloy niyang nilalakaran. At sabi nga po Romans 1:11, for I long to visit you so I can bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. Sabi nga po, the Lord will keep on replenishing the grace and strength if He sees in us the willingness, desire, and fighting spirit over the negative circumstances we face. Lahat po tayo may pinagdaraan ng mga negative na circumstances. Ako po, kahit na ako mag-isa lang dito sa bahay, yung pong bigat ng, hindi naman bigat, hindi naman ako mabigat okay. So, yung pong bigat ng mga responsibilidad na kailangan kong magawa ay mismong yung biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga, yung mga kamay ko hindi na ganun ka ganda sa paggawa, at yung ibig ko sabihin yung may mga pamamagana, pero kailangan kong gumawa so at wala naman pong ibang may responsibilidad. So every time na may nararamdaman ako, sabi ko, Lord, ikaw po ang nagbibigay sa akin ng lakas, biyaya, kagalingan. So wag po nating i-entertain, at the same time, huwag naman natin pababayaan yung ating sarili na masyado nating inaabuso. Kasi nga po, anumang pang-aabuso sa ating pong sarili, aanihin po natin yung consequence ng ating pagpapabaya. So we must keep on confessing the now word of God has given in our situation. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon at ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo? Believing, prophesying, and declaring plus taking action of our part. Yes, may mga problema tayong kinakaharap, pero ano ba yung solusyon na sinasabi sa iyo ng Panginoon at ano yung aksyon na dapat mong gawin? Lord, salamat po sa solusyon. Tanong mo, paano ko po ito gagawin? Okay? So, yung pong kaalaman at patuloy po na kasama po kasi sa na sabi sa amin yung mga upgrading, lalo na po sa mga gadget para mapabilis po yung trabaho namin. Okay? So, yun po yung biyaya ng Panginoon. At salamat po sa biyaya ng Panginoon sa ating mga kabataan na patuloy pong tumutulong. Hindi po madaling mag-edit ng mga video at ganun din po yung pong paggawa ng PowerPoint. Pero sa kanila pong voluntary service ay alam po naman po ipagpapalain ng Panginoon at patuloy pong i-increase ang kanilang righteousness. Ganun din po yung desire na makatulong at patuloy pong magamit ang Panginoon sa ministry, dahil yung pong mga hindi na kaya ng mga first generation or yung hindi naman first, mga third generation ay gagawin na po ng fifth generation na mga emerging leaders. Then, panglima, or yung becoming a grace carrier, panglima, write down the revelation you receive and make it known to the people with clarity and simplicity. Ephesians 3:3-4, as I briefly wrote earlier, God Himself revealed His mysterious plan to me. As you read what I have written, you will understand my insight into this plan regarding Christ. So, God loves to reveal Himself to us. Naniniwala po ba kayo doon? Gustong-gusto ng Panginoon na i-reveal kung sino siya sa atin. Pero yung pong kakayanan natin na tanggapin yung revelation na yun at patuloy pong paniwalaan. Maaaring narinig natin, ako ang Diyos na nagpapagaling. Bakit Panginoon meron akong ganito? So, yun po minsan yung nagiging diferensya. Okay? So, kasama po yun na pati ako ay nadidisiplina
Dahil monitor na po kung gaano kataas o kababa yung aking blood sugar, depende sa kinakain ko. Kaya nga po, may mga adjustment din akong ginagawa at patuloy po na inaaral din yung akin pong way ng pagkain, ano ba yung mga kinakain ko na nakakapagpataas or yung hindi ko pagkain on time na bigla naman bababa. So yun po yun hanggang ngayon ay nagiging struggle ko. Especially kung wala po yung kung wala yung sensor ko, mas lalong hindi ko alam at hindi naman po ako pwedeng lagi na lang mag-prick at patuloy na alamin. Pero yun po yung nais ng Panginoon na patuloy nating kung paano nire-reveal niya sa atin na siya yung Diyos na nagpapagaling, ay patuloy po nating tayuan. At ganun din yung responsibilidad nga na dapat nating gawin sa pag-aalaga sa physical na templo na patuloy niya pong ipinagkatiwala o katiwala rin po tayo ng ating katawan. At kung kaya nga kung hanggang saan tayo nais ng Panginoon na mabuhay, na may kalusugan, patuloy na gumagawa sa kanyang ubasan, sa mga malalaki or maliliit na bagay, makita po natin, kaya tayong gamitin ng Panginoon. Ano man po ang edad natin, bata, matanda, middle age, or kung may mga kapansanan man, kaya po tayong gamitin ng Panginoon kung atin lang paniniwalaan at tatayuan ang kanyang gusto para sa ating buhay. So sabi nga po dito, a short pencil is better than a long memory. Gaano po tayo kadalas sabi nga po meron pong yung classic proverb highlights the reliability of human memory and the immense value of documentation. No matter how sharp your mind is, writing down ideas, plans, and tasks ensures they are preserved, freeing up the mental energy and preventing costly oversights. So, ako po personal ay gumawa ng sarili kong to-do sa bawat araw at chine-check ko kung ano yung natapos ko at yung hindi ko natapos. So, kasama po yun na sa dami ng kailangan gawin at dapat na gawin sa isang biyaya po ng Panginoon na makita natin. At kung may nire-reveal po ang Panginoon, patuloy po nating maipaliwanag ng may clarity and simplicity. Sa 1 Corinthians 11:23, sabi po dito ni Pablo, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. So on the night He was betrayed, the Lord Jesus took some bread." So ito po yung ginagamit natin sa communion. So isang biyaya po ng Panginoon, bakit po sabi, why writing wins? Ayan. At hindi po masamang magtanong tayo kay AI. Kaya lang, i-discern din natin yung tama at naka-align sa kanya. Yung sagot po niya doon po sa pinananindigan nating values and principles base sa salita ng Panginoon. So, ideas are fleeting. Inspiration strikes when you least expect it, and a short pencil ensures a great thought is never lost to forgetfulness. So, improves focus. The physical act of taking notes forces active listening and deeper processing of information. So, creates accountability, documenting goals, workouts, or sales metrics allows you to review past performance and make measurable progress. At sabi nga po how to apply it. Carry a pocket notebook. Keep a physical notepad and pencil or pen with you at all times. Use digital tools. Ayan, sa mga kabataan. If you prepare typing, use apps like Google Keep Notes or Evernote to quickly jot down thoughts on your phone. Hindi po yung naglalaro. Kala mo, naghahanap lang ng Bible verse o nagte-take note, yung pala naglalaro na. Kita po kayo ng Panginoon kahit hindi namin kayo kita. So, review daily. Hindi lang po basta itinipe. Spend a few minutes each day reviewing your notes to turn ideas into actionable steps. Napakahalaga po natin yan sa panahon natin ngayon dahil sa dami nga po at sa mabilis na pagbabago sa araw-araw
ay kailangan ay makakope up po tayo. Then, pang-anim, becoming a grace carrier, continue to partake from a source who is operating in the prophetic and apostolic dimension. Ephesians 3:5, God did not reveal it to previous generations, but now by His Spirit, He has revealed it to His holy apostles and prophets. So, isang bagay po na makita natin na yung pong nakareceive ng first-hand revelation at even po sa kalagayan po ni Dr. Jonathan David, yun po mga pinrapisay niya nung mga nakaraang taon, nakikita po natin na nangyayari ngayon sa panahon natin. So, ano po ba yung difference between inspiration at impartation? So, ito pong inspiration, pwedeng mamatay agad. Na-inspire ka, di ba? Pero, kung hindi po mananatili ito, pero makita po natin, ito pong impartation, ito po ay binabahagi sa mga buhay. Okay. So, recipient of first fruit revelation takes place to a person who is alive and whom you have a relationship with. So, yun po yung impartation. Kaya hindi po maganda na hindi nyo alam kung where you belong. Okay? At isang biyaya po ng Panginoon na sabi ko nga ay yung mga magpapatuloy, mga kasunod na generation, lalo na po na narito na tayo sa open season, open heaven season, yung emerging of fifth generation leaders. Kaya isang kagalakan po na somehow ay nung third Sunday ay patuloy na nakasama po namin ng 4 na kasama sa fifth generation ng emerging leaders at since kasama namin si Elise, kasama po sabi ko 6th generation na siya. Pero yun po yung biyaya ng Panginoon na ma-even yung mga bata ay wag po nating sabi ko nga, pag sa mga bata, kasama po sa tinitignan ko na sila po ay gagamitin ng Panginoon, lalo na kung nagabayan po ng magulang na mga Kristiyano na para po sa destiny nila sa hinaharap. So, kasama po na sa Hebrews 13:7, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. At makikita po natin, you can only imitate the faith of someone if you have a personal relationship with. Hindi yung inoobserbahan mo lang. Pero yung natatanong mo at patuloy na at sabi nga yung pong outcome, nakikita mo. Gaano ba sila umunlad? Or gaano sila nalugmok? O ano yung mga problemang pinagdaanan pero nanatili pa rin sa Panginoon? Pero yun po ay kung kayo po ay may personal na relationship lang. Kaya hindi ba may mga friendship na talagang matagal na pero hindi nagiiwanan. Although hindi naman lahat ng friendship ngayon ay ganun na nangyayari. May mga nagkakagalit din. At sabi nga po kung paano po yung covenant relationship na sa simpleng definition is walang iwanan, walang laglagan. Sana ganun din po tayo sa Panginoon na patuloy po yung ating covenant relationship sa Kanya at ganun din po sa church na Kanya pong itinayo o sa person na Kanya pong ginaid kayo upang magkaroon ng personal relationship na pinapaalam or yung inaalam nyo ano po yung mga bagay na pangyayari sa kanyang buhay o sa inyong buhay, pinapaalam nyo, mas maganda po at makikita po natin na kung paano sa mga magbe-best friends ay talagang ipinapaalam ang kanilang mga pinagdadaanan. At minsan nga sa pastor hindi pa alam. Okay. So yun po yung mga bagay na makita natin. Philippians 4:8-9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, sabi po ni Pablo, put it into practice and the God of peace will be with you. So yung pong makita po natin yung sa last part na sa verse 9,
whatever you have learned or received or heard from me or seen in me. So, apat, lima, learned, received, heard, seen in me, put it into practice. At ano po yung resulta? And the God of peace will be with you. So, yun po yung makita natin na ito po dapat yung atin pong ipinamumuhay every day. Ano po yung totoo? Ano po yung noble? Ano po yung tama? Ano po yung pure, lovely, admirable, at yung pong excellent at praiseworthy? Anong sabi dito? Think about such things. Yun po yung isipin natin. Ano ba yung totoo? Hindi yung bigla kang nagja-judge agad. Lalo na sa ito pong mga nakaraang pangyayari, ang dami pong mga Kristiyano na nag-comment agad nang hindi pa naman inaalam ano yung mga totoong pangyayari. Sabi nga po, pag ang mga pangyayari, alam natin na ang Panginoon may control. At kung hindi pa po natin alam ang kabuuan, maaring may mga naririnig tayong komento, pero hindi naman po natin agad kailangan magkomento rin. Lalo na kung, pwede naman sabihin mo, ay hindi ko pa alam yung buong kwento hindi ko pa alam. So, hindi muna ako magbibigay ng anumang negative or positive na komento, hindi ko muna ipagtatanggol. So, yung kasama po yun, na kailangan na makita nila sa atin na hindi agad tayo nagja-judge or nagbibigay ng komento nang wala naman tayong kaalam-alam sa mga bagay. So, dito po makita natin na I can do all things that Christ requires of me. Dito po sa biyaya ng Panginoon na patuloy natin makita. At nawa po ay yung pong sa hangarin natin na maging grace carrier. Actually, lahat naman tayo may grace na pinagkaloob ang Panginoon. Pero kailangan lang natin na patuloy na alagaan, i-enhance, i-nurture, at patuloy po na magpasakop tayo sa Panginoon sa Kanya pong kalooban para sa ating buhay, sa ministry na ipinagkatiwala niya. Sabi nga po lahat tayo may ministry at yun pong kasama yun, yung becoming a witness. Napatuloy niyo sabihin paano kayo binago, paano kayo naligtas, paano kayo binago, at yung mga bagay na pinagdaraanan nyo ngayon na patuloy pa rin kayong binabago ng Panginoon. Gaano na po tayo nagtiwala sa Diyos natin na buhay na patuloy pong nagkakaloob sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, kasama na po dito na yun pong blessing and multiplication na kahit hindi po tayo nagkikita, alam ko po na patuloy po na ino-honor nyo ang Panginoon sa pamamagitan po ng inyong pagkakaloob. At kung paano pong sinabi sa Luke 6:38, give and it will be given to you, a good measure pressed down, shaken together and running over will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. At sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, I have given them your word, at dalangin ko po na patuloy pong maisapamuhay ng bawat isang nakareceive, at ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father God, na ang biyaya mo na patuloy kaming maging grace carrier at patuloy pong in-nurture at sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban, ay ikaw po ang patuloy ang magbigay sa amin ng lakas upang magawa ito. At salamat din po for blessing those who will honor you with our first fruit, Panginoon. At hindi po makakagawa ang kaaway upang hindi po masuplayan, Lord, ang aming mga pangangailangan. Kung nakikita mo po, nasa iyo kami nagtitiwala, hindi lamang po doon sa aming mga natatanggap, sa aming hanap buhay, sa aming negosyo, kundi sa iyo lamang kami nakatingin at patuloy po na nagiging good steward ng lahat ng mga ipinagkatiwala mo.
Sa lahat po ng good steward, sinasaway ko anumang gawa ng kaaway sa kanilang kaisipan, sa kanilang buhay, at makita po nila at maranasan nila, Panginoon, ang iyo pong multiplication, ang iyo pong blessings na hindi po nila lubos na maisip, dahil ikaw po ang nagkakaloob at ino-honor mo, Panginoon, ang lahat na nagtitiwala sa iyo sa malaki or maliit na halaga na kanila pong pinagkakaloob sa iyong harapan. Pagpalain mo po at patuloy na pangunahan ng bawat isa na lumago at mapatuloy pong mahalin ka ng kanilang buong puso, buong isip, buong kaluluwa at sumunod sa iyong kalooban para sa kanilang buhay upang patuloy nilang makita, Panginoon, at malakaran ang destining inilaan mo sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, ito pong aking panalangin. Amen. God bless you po and enjoy your Sunday.